Sa baryo ng Santa Lucia, may isang lumang kalsada na bihirang daanan ng mga tao tuwing gabi. Sa dulo nito, nakatayo ang isang matandang balete na kilala ng lahat, sapagkat dito raw nakatira ang isang kapri. Sabi ng matatanda, kung maaamoy mo ang usok ng tabako sa dilim, huwag kang lilinggan. Sapagkat kung lumingon ka, hindi ka na makakauwi. Isang gabi ng Biyernes, naglakad si Dennis pauwi mula sa trabaho. Malapit na maghating gabi at walang masakyan, kaya napilitan siyang dumaan sa madilim na kalsada. Sa simula, tahimik ang lahat, hanggang sa may naamoy siyang usok, matapang, amoy lumang tabako. Siguro may matandang nagyoyosi lang, bulong niya sa sarili. Pero habang naglalakad, pakiramdam niya'y may nakasunod. Rinig niya ang malalakas na yabag, pero paglingon niya, walang tao. Ilang hakbang pa, biglang lumamig ang paligid. Nang tumaas ang tingin niya, nakita niya ang isang higanteng nilalang na nakaupo sa balati. Maitim ang balat, nagliliyab ang mga mata, at humihit-hit ng napakalaking tabako. Nakatitig ito sa kanya at ngumisi, ipinakita ang mahahabang pangil. Kanina pa kita hinihintay, bulong ng kapre na umalangaw-ngaw sa kanyang isip. Dali-daling tumakbo si Dennis, ngunit kahit gaano siya kabilis, tila hindi siya nakakalayo. Sa bawat ikling sulyap niya, nakikita niyang nakasunod ang anino ng kapre, lalong lumalaki, lalong lumalapit. Nang makarating siya sa kanilang bahay, bigla siyang bumagsak sa sahig, hingal na hingal. Akala niya ligtas na siya. Ngunit pagtingin niya sa salamin sa dingding, may nakita siyang usok na lumalabas sa kanyang bibig. At sa likod ng kanyang refleksyon, nakatayo ang kapre, nakangisi, hawak ang kanyang balikat. Mula noon, hindi na nakita si Dennis. Ngunit gabi-gabi, sa madilim na kalsada, sinasabi ng mga tao na naaamoy nila ang usok ng tabako at nakakarinig ng mga yabag na sumusunod.